Good morning po, I'm Kuya Pao. Welcome dito sa aking munting channel, Pao Agri TV. For today's video, hindi po muna tayo magtatanim. Pag-uusapan po muna natin ay 45 days na manok. So, meron din po akong alaga na 45 days. Ayan. Ito sila. Ayan, extra pan sapatos doon. Pangharang. So may maliliit kasing butas dyan na dahil ito yung brooding area na ginawa ko. So maliliit pa sila. Pwede silang lumusot dyan kaya hinarangan ko ng sapatos. Sira na po yan sapatos na yan. Ayan. Ito yung pakainan nila. So, painuman. And then, may improvise akong auto feeder. So, ito pong mga manok na ito, dumating ito ay March 11. So ngayon ay April 4 na. So 24 days na mga manok na ito. At medyo malalaki na. Malaki na rin ang gastos. Ang bili ko po dito sa mga manok na ito ay 40 pesos ang isa. So 20 heads ang binili ko. 40 times 20 equals 800. 800 po yung 20 heads na manok ang bili ko ngayong 2025. March 11, 2025. Pero sa ngayon 16 na lang sila. 16 na lang. Kasi nung bagong dating sila, nagtaka ako, nawala na lang yung 3. So hindi ko alam kung ano nangyari. Walang bakas kung bakit nawala. Kaya binantayan ko kung ano nangyayari at na-discover ko na yun pala, yun oh, yung kinalalagyan ng dalawa doon sa dulo, naka-open pa pala yun. Kaya bagamat di ko nakita, pero siguro kinain ng hayop dahil nakapasok dyan. So dahil maliit lang naman yung butas na yon, hindi naman siguro kasya ang aso doon. Possible pusa, kasi maraming pusa dito. So pero hindi ko sure kung ano yon. One time kasi may nakita din ako ditong sawa. So gabraso pa lang naman yung sawa, at pagdating ko nandito na sa loob. Palibhasa ginabi ako ng uwi, madilim dito, tapos siguro narinig nung sawa na merong pagkain dito. Maliit pa naman yung sawa, pero ayan niya nang kumain ng sisiw. Maliliit pa kasi ito noon, pero hindi siya nakakuha, hindi siya nakakain kasi nabulabog siya nung pagdating ko at hinabol ko nga. So umalis yung sawa, sumuot sa butas. Kaya naging 16 na lang kasi yung 3 nung una nawawala, natagdagan pa ng isa. Bago ko nga nasarhan yon, yung butas na yon, ayan, may nakalagay na slab yung
tira doon sa pinagtistisan sa pinaglagarian na kahoy. Yun yung tinapal ko doon, parang tabla siya. Ayan. So nung malagyan ko nyan, hindi na sila nabawasan, kaya yun talaga yung dahilan, yung butas na yun, siya talaga yung dinadaanan ng hayop. So malamang pusa. Bumili muna ako ng 5 kilong patuka at saka 1/4 na vitamins, yung letrasin. Yung 5 kilo ay naubos nila sa loob ng 9 na araw, yung 5 kilong patuka. Pagkatapos nun, bumili ulit ako ng kalahating sakong feeds na. So naubos nila yon, yung kalahating sako, parang kahapon 22-23 naubos na ulit nila yung kalahating sako. Ang bili ko doon sa kalahating sako ay 950 yung kalahating sako ng patuka, yung buy one. And then yung bagong dating na kalahating sako ulit, nabawasan na siya ng konti. So bali ang total na gastos ko na dito ay 3,000. Yun yung total na gastos na dito sa mga manok na ito. Ngayon ay 24 days na sila at mayroong kalahating sako na naka-ready, naka-reserve para sa kanila. Yung may bawas na konti yon. So ilang days pa yung gugulin nila bago dumating sa 45 days. Pero dati nag-alaga ako, hindi nakarating ng 45 days kasi bigla silang lumakas kumain nung lumaki na sila, nung ganito na sila kalaki. Ayan. Kaya lalakas kumain yan. So hindi ko alam kung mauubos pa yung kalahating sako. Ilang days pa kasi. So nakakatuwa na sila pagka ganito na yung itsura nila. Ayan, lumalabas na yung karne. Nung unang pag-aalaga namin ng manok, yung mga anak ko pagka ganyan na, ang tingin nila dyan fried chicken na. Malalaki na sila. Mga 15 days pa siguro, talagang malalaki na ito at pwede nang magbenta. Dati po kasi nag-alaga din ako dito, 50 heads naman. Kaya lang, yung alaga namin na yon talagang alaga lang. Kaya itong kulungan na ito dati pa na ni-repair ko na lang. Kaya nga hindi ko na malaya na butas pa pala doon sa kabila na yon. So siguro nakalimutan ko lang na tinanggal ko yun dati kasi medyo matagal na rin, ilang taon na rin yung nakalipas bago masundan yung pag-aalaga. At ang kagandahan dito, yung dati paalaga lang yung mga manok namin, ngayon sarili na namin ito. Ayan, sarili na, although konti lang muna, tsaga-tsaga, at dadami rin yan. Ang mahalaga ay meron tayong sarili. So walang problema kahit so sabihin natin wag namang mamatayan. Ibig sabihin ay dahil sarili natin, ano man yung mangyari, ay walang problema, sarili mo naman yan. So sana ay lumago, dumami, tuloy-tuloy ang pag-aalaga ng mga 45 days.
pati yung kanyang mga dumi, yung ipot ng manok, chicken manure. Ayan. Ang destinasyon naman yan para pataba dun sa mga halaman. So napakaganda po nitong chicken manure sa ating mga halaman. Ayan, meron tayong alagang manok, meron tayong garden. So napakagandang kombinasyon yan. No, basta patutuyuin lang muna natin yung ipot ng manok. Kasi mainit yan. Pwedeng malanta, mamatay yung ating mga halaman pagkasariwa pa yan. Tapos nilagay natin doon sa kanilang kinatataniman. Yan. Dati walang harang ito nung unang mag-alaga ako dito ng manok. Pero ngayon, ang ginawa ko dyan nung una, may kulambok, nakapaikot. Pero pumapasok pa rin yung mga aso, yung mga manok. So, ganyan na naisip ko. Kahit pasukin nila yan, kahit kaykayin nila, kaybutin, kung ano man yung tawag. May iba-iba tayong katawagan patungkol dyan. Kahigin, ay kakalat yung mga ipa, yung ipot. Pero ang mahalaga doon, meron silang harang at hindi lalabas. So pagka makapal na sila, saka ko naman sila i-harvest. Tapos isasako ko muna para patuyuin, para mabulok sila. Tapos pwede nang maging organic fertilizer sa aking mga halaman. Yun, ganda ng kombinasyon. Ito sa 3,000 na yon, hindi pa kasama yung ilaw. Ayan, binili ko pa rin yan, 150 yata yan, ilaw na yan. Ayan, sana maganda ang presyo ng manok ngayong 2025 paglalabas nito. So salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe to my channel at paki-pindot na rin yung like and share. At para lagi kang updated sa i-upload ko pa mga video, huwag mong kalimutan na i-cultivate yung bell icon. Thank you for watching. See you in my next video.